Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Mga kabayan, sa araw na ito ang mabuting balita ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-40 kabanata, mula ika-15 talata hanggang ika-31 talata. Narito, ang mga bansa ay parang patak ng timba at binibilang na parang maliit na alabok ng timbangan. Masdan kanyang itinataas ang mga ulo na parang isang maliit na bagay. At ang Lebanon ay hindi sapat upang sunugin, ni ang mga hayop niyaon ay sapat na handog na susunugin. Lahat ng mga bansa sa harap niya ay parang wala, at sila'y ibinilang sa kanya na mababa kaysa wala at walang kabuluhan. Kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong anyo ang inyong ihahambing sa Kanya? Ang manggagawa ay tumutunaw ng larawang inanyuan, at ang panday ng ginto ay binabalutan ito ng ginto, at hinuhulmahan ng mga tanikalang pilak. Siya na napakahirap na wala siyang alay ay pumipili ng punong kahoy na hindi mabubulok. Siya'y humahanap sa kanya ng isang bihasang manggagawa upang maghanda ng larawang inanyuan na hindi matitina. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Hindi ba nasabi sa iyo mula pa noong una? Hindi ba ninyo naunawaan mula pa sa pagkakatatag ng lupa? Siya ang nakaupo sa bilog ng lupa, at ang mga tumatahan doon ay parang mga balang na naguunat ng langit na parang tabi at naglalatag na parang toldang tatahanan, na nagpapawalang bisa sa mga prinsipe. Ginagawa niyang parang walang kabuluhan ang mga hukom sa lupa. Oo, hindi sila itatanim. Oo, hindi sila ihahasik. Oo, ang kanilang puno ay hindi mag-uugat sa lupa, at hihipan din niya sila, at sila'y matutuyo. At aalisin sila ng ipo-ipo na parang dayami. Kung gayon, kanino ninyo ako itutulad, o ako ay magiging kapantay, sabi ng banal. Itaas ang inyong mga mata at masdan kung sino ang lumikha ng mga bagay na ito, na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Kanyang tinatawag silang lahat sa mga pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, sapagkat siya'y malakas sa kapangyarihan, walang nabigo. Bakit mo sinasabi, O Jacob, at nagsasalita, O Israel, ang aking daan ay nalihim sa Panginoon, at ang aking kahatulan ay nalampasan na sa aking Diyos? Hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig na ang walang hanggan Diyos ang Panginoon, ang may lalang ng mga hangganan ng lupa, ay hindi nang lulupaypay o napapagod man? Walang paghahanap sa kanyang pangunawa. Siya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa nanghihina, at sa kanila na walang lakas ay dinaragdagan niya ang lakas. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod, at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon
ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, at sila'y lalakad at hindi manghihina. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganon din, magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong higit sa iyong mga problema. Ang isa sa mga patibong ng pamumuhay sa magulong mundong ito ay ang maaari tayong maging nakasentro sa problema sa halip na nakasentro sa Diyos. Kapag nangyari ito, mawawalan tayo ng tamang pananaw. Unti-unti, ang lahat ng ating mga problema ay magsisimulang magmukhang napakalaki at ang lakas ng makapangyarihang Diyos ay tila lumiliit. Sa halip na ilipat ang mga bundok sa pamamagitan ng pananampalataya, palagi tayong namomroblema, kaya lumilikha tayo ng mga bundok ng hindi kinakailangang panggigipit para sa ating sarili at sa iba. Ang Isaias 40 ay isang mabisang preskripsyon para sa atin na ang Diyos ay tila maliit. Ipinapaalala sa atin ng Diyos na siya ay mas malaki kaysa sa mundong nilikha niya. Itinuro niya na kung ihahambing sa kanya, ang mga bansa ay gaya ng isang patak sa isang balde. Basahin natin ang 15 talata ng 40 kabanata ng aklat. Narito, ang mga bansa ay gaya ng isang patak ng isang balde at ibinibilang na parang maliit na alabok ng timbangan. Narito, dinadala niya ang mga pulo na parang isang napakaliit na bagay. At ang mga naninirahan sa lupa ay gaya ng mga balang. Basahin natin ang 22 talata ng 40 kabanata ng aklat. Siya na nakaupo sa bilog ng lupa, at ang mga naninirahan doon ay parang mga balang na naguunat ng langit na parang tabing at naglalatag ng mga yaon na parang tolda na tatahanan. Ang kanyang mga salita ay hindi para maliitin tayo, bagkus para hikayatin tayong tumingin sa Kanya at makuha ang Kanyang pananaw sa buhay. Gayunpaman, ang Diyos ay nag-aalok sa atin ng higit pa sa isang bagong pananaw. Nag-aalok siya sa atin ng isang bagay na magbibigay daan sa atin na mamuhay ayon sa pananaw na iyon. Kung aasa tayo sa Kanya sa halip na pag-isipan ng ating mga problema, babaguhin niya ang ating lakas at ang mga pakpak ng pananampalataya ay mag-aangat ng ating puso sa ating mga paghihirap. Ang ilan sa mga ito ay maaaring napakalaki, ngunit makikita natin sila bilang mas maliit kaysa sa ating dakilang Diyos. At iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Panginoon, bigyan mo kami ng mga pakpak upang pumailan lang sa aming mga problema, malaki at maliit, nang may pinatibay na pananampalataya at kumpiyansa na ipagkatiwala ikaw sa kanilang lahat. Mga kabayan,
Ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan kabayan, balang araw, magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuloy magpaalam kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa aklat ni Propeta Isaias, ika-40 kabanata, ika-31 talata. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, at sila'y lalakad at hindi manghihina. At ganun din ay iwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang pangamba ay nagtatapos kung saan nagsisimula ang pananampalataya. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.